Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Bago ko simulan ng tutorial, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay John Carl Saep, Bray Malonte, Christian J. Santillan, Brian Angelo Arocena, Sigfred Hipolio, Ethan Ancheta, AJ Mambuay, Laderks, and Zen Sedo. Ito guys, ang mga materials na ginamit ko dito sa bidyong ito. Gumamit ako ng HB, 2B, 5B, 6B, 8B na black, flat brush, and pencil eraser. Tapos gumamit din ako ng cotton para pang smudge. So pinas forward ko na dito guys sa may kilay kasi palagi naman tayong gumagawa nito and madali lang naman yan. Dito guys sa pilik mata gumamit ako ng 8B. Alam naman natin to, 'di ba? Dahil lagi naman tayong nagdo-drawing at alam naman natin na kailangan talaga natin ng 8B para sa paggawa ng mata para mas buhay na buhay siya. Dito guys gumamit ako ng 5B para sa mata. And guys, pag gagawa tayo ng mata, pag pure graphite yung gagamitin natin, dapat magsimula tayo sa light lang na lapis. Huwag natin ide-directa sa 8B agad kasi para mas mablend natin ng maayos yung skin tone ng mata. O yung pagkagagawa ng mata, dapat mag-blend pa rin siya guys. Hindi yung black na agad yung gagamitin natin, yung 8B black na agad, kasi minsan namumuo na siya. Lalo kung hindi naman ganun kaitim yung gagawin natin. At kailangan natin guys na patuloyin lagi yung lapis para mas matansya natin yung dadaanan niya. And guys, pag gagawa kayo ng mata, dapat wag nyong mamadaliin para mas maganda yung kalalabasan and maganda yung magawa natin na texture ng mata niya. Ito guys, gumamit ako ng 8B para dito, para mas, and dapat guys, pag gagawa kayo ng mata, kailangan pag-aralan nyo ng maayos yung drawing or yung reference para makuha nyo ng maayos yung ginagawa nyo. Tapos guys, pag nag-graphite kayo, pag pure graphite, dapat patong-patong lagi yung lapis na gagamitin nyo. Magsimula kayo sa low grade. Dito guys sa skin tone, kung nakikita nyo, gumamit ako dito ng HB, tapos gumamit ako ng flat brush para ma-blend ko siya. Kasi guys, pag graphite, mahirap talaga siya and hindi siya katulad ng charcoal na mas madali tayong makakagawa ng skin tone. Kasi sa charcoal guys, isang beses mo nang isasawsaw, pag marunong kang magtansya, kaya mo nang mahabol yung skin tone ng ginagawa mo. Dito guys, kailangan pag nag-graphite ka, lagi kang may layer. Gumagamit ako lagi ng HB para mas smooth yung first layer natin and magbe-blend dun sa second layer hanggang sa makuha natin yung pinaka-dark. Tapos guys, kailangan lagi tayong merong brush or kahit cotton na lang na gagamitin natin. Tapos paulit-ulit lang natin i-apply yung process. Halimbawa, gumamit ako ng HB yung ginamit. Tapos sunod nun, 2B and 5B na and 6B. Tapos kung medyo maitim talaga ng maitim or maitim masyado yung reference nyo, pwede kayong gumamit ng 8B na black para mas maganda yung output nyo and mas buhay siya guys. Kaya dapat kaya paggagamit kayo ng graphite, nakadepende pa rin sa reference guys, kasi dun kayo magde-decide kung anong lapis yung gagamitin nyo para sa skin tone. Tapos guys, kapag gagamit kayo ng graphite, matagal talaga siya, mahirap siyang gawin kasi kailangan mong ulit-ulitin yung proseso.
Kaya kailangan mo dito ng maraming oras para magawa mo yung drawing. And then guys, yung graphite talaga mas maganda to gamitin kapag textured yung reference na idodrawing mo. Mas maganda yung graphite, mas maganda tingnan kapag may textured. Tapos graphite yung gagamitin nyo. Mas maganda siya tignan kumpara sa charcoal. Kasi mahirap sa charcoal gumawa ng textured skin tone. Kasi karamihan sa charcoal, smooth talaga, dapat pang smooth lang siya. Dito guys, gumamit ulit ako ng HB para sa skin, and then gumamit ako ng cotton. And guys, paulit-ulit lang yung paggawa, yung process na gagawin nyo. Kaya mahirap guys. Kung ako sa inyo, pag-aralan nyo na lang yung charcoal kasi mas madali siya at mas madali din siyang lagyan ng skin tone kasi brush yung gagamitin natin. Makaka-decide tayo kung gaano kalaki yung brush na gagamitin natin. Kumpara dito sa graphite, kung magpo-pure graphite tayo, matatagalan tayo at mahihirapan lalo. Lalo kung hindi mo pa kabisado yung graphite, kung paano ang tamang pag-apply nito. Tapos guys, ito yung ginagawa ko sa graphite. Bale, pag nag-i-skin tone ako, pure hatching yung ginagawa ko, yung parang line lang na pantay-pantay sila. Tapos guys, dapat lagi lang matulis yung lapis nyo para hindi lumaki yung line na magagawa nyo. Tapos guys, huwag kayong matakot pag nag-graphite kayo kasi madali lang naman siyang mabura, and then madali din mawawala yung pagka-hard ng ng skin tone kasi pag in-smudge natin siya, mas lalo siyang magla-light, tapos magiging smooth siya. Kaso nga guys, mahirap talaga, tapos kailangan paulit-ulit. Minsan tatamarin ka na lang, tapos hindi mo na siya magagawa ng maayos kasi nga mahirap talaga yung paulit-ulit mo nang ginagawa. Ulit-ulitin mo talaga siya para makuha mo hanggang mas ma-satisfied ka na sa ginagawa mo. Kaya ganito kahirap guys kapag nag-graphite portrait. Yung iba tumatagal ng mga 1 month or 1 week sa isang drawing lang, kahit maliit lang yun guys. Kasi mahirap yung graphite gamitin, lalo kung gusto nilang ma-achieve kung ano yung reference. Pag gusto nilang ma-achieve yun, pinapatagal talaga nila kasi napakahirap tansyahin ng graphite. At hindi siya ganun kaitim gaya ng charcoal na kaya nating biglain na dark agad yung gagawin natin. Dito guys, kailangan nyo mag-layer pa rin. Magle-layer kayo simula sa pinaka low grade ng lapis. Kaya mahirap guys. Eto guys yung sample drawing na ginawa ko gamit ang graphite. Maganda rin siya guys gamitin, kaso nga lang matagal siya, and dapat guys pag-aaralan nyo talaga kung paano nyo siya i-apply or paano yung paraan nyo para makagawa kayo ng magandang drawing gamit ng graphite. Kasi guys, lahat ng materials kailangan nating pag-aralan. Pag gagamit kayo guys ng graphite, dapat marami kayong pasensya kasi napakahirap and paulit-ulit yung gagawin nyo kumpara dun sa charcoal. Pero nakadepende pa rin sa inyo guys kung ano yung gusto nyong gamitin, kasi kayo naman yung magdi-decide para sa sarili nyo kung saan kayo masaya, dun kayo. Kasi hindi naman natin kailangan pilitin ng isang tao na ito yung gawin mo kasi mas madali. Kaya depende pa rin, kayo na guys yung magdi-decide kung ano yung gusto nyo. Itong video ito ginawa ko lang para magbigay ng konting tips and mabigay na rin yung yung ibang hindi ko nagustuhan sa paggamit ng graphite. Pero guys, malaking tulong yung graphite kasi ito din yung dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng drawing.
Kasi guys, kahit mag charcoal drawing tayo, gagamit pa rin tayo ng graphite kasi malaking tulong yung graphite para sa pagdodrawing. Ayun lang guys, sinabi ko lang yung mga ibang sa mahirap na part na paggamit ng graphite. Pero maganda siya guys, maganda rin gamitin yung graphite sa pagdodrawing kung kaya natin gamitin or alam na natin yung paraan kung paano tayo gagamit ng graphite, kung paano natin i-apply sa drawing. Kaya guys, nakadepende talaga to sa artist na gagamit, hindi nakadepende sa materials. Nakadepende to sa artist kung gaano siya kagaling gumawa ng drawing gamit yung bagay na to or kahit anong bagay pa man. Kaya guys, huwag tayong gagawa ng mga bagay na mas lalo lang tayong mahihirapan, mawawalan tayo ng gana. Kaya guys, kung ako sa inyo, pag-aralan nyo na lang yung parehas, yung graphite tapos yung charcoal, kasi doon nyo rin malalaman kung ano yung pagkakaiba ng graphite tapos ng charcoal. Tapos guys, hindi naman ako ganun kagaling kasi lahat ng natutunan ko is doon base lang naman sa mga nakikita ko sa YouTube. Lagi akong nanonood tapos lagi kong ina-apply yung mga nakikita ko. Mas maganda guys, suggest ko sa inyo, pag manonood kayo ng mga video, dapat panoorin nyo yung mga real time na drawing kasi makikita nyo talaga kung paano niya ginagamit or paano nila ginagamit yung materials. Kaya masusundan nyo kahit walang tutorial na nakalagay, ay walang tutorial na nakalagay or wala silang salita na sinasabi, kasi makikita mo naman kung ano yung nakasulat, ay ano yung ginagawa nila. Kaya kung gusto mo talaga magawa yun, pag-aralan mo, pagpraktisan mo, kasi hindi naman porket nakita natin, kaya na natin. Kaya dapat pag-aralan pa rin natin yung mga bagay na nakikita natin, kasi hindi natin agad-agad yan matututunan kung hindi natin gagawin. Kaya dapat kung gusto nyo matutunan nyo lahat, pag-aralan nyo, pagpraktisan nyo para makuha nyo, and then makabisado nyo yung tamang paggamit para mas makagawa tayo ng mga drawing na magaganda gamit ang mga bagay na to. And yun lang guys, hanggang dito na lang ang aking tutorial. Sana may naitulong ulit ako kahit parang wala. Pero ayun guys, salamat. And then don't forget to like, share, comment, subscribe, at huwag niyong kakalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. So ayun lang guys, salamat.